sa trilyong pisong 2011 hanggang 2025 sa flood control project. Paano mo ba ninilay-nilay ito, Senator Ping? Nung sasigawa kami ng hearing no sa Blue Ribbon, noon to dilabas yan na magkano na ba talaga nagagastos sa flood control o sa flood management program ng DPWH. Opo. Hindi pa kasama yung ibang ahensya sa DPWH pa lang. Yan ang lumabas, 1.939. Wow. From 2011 hanggang 2025. Oo. So ang tanong, dahil sa dinaranas natin ngayon, bakit ganito yung resulta? Exactly. At ngayon pinag-uusapan natin, Senator Ping, ang bago na namang budget for 2027. Paano ba ito? Kasi paanong analysis mo sa pagbusisi mo ngayon dito sa tinatalakan yung budget na ito? Sa Huwebes yung aming DBCC. Okay. Yung Development Budget Coordination Committee. So doon, ang tatalakayan naman doon mga general principles eh. Opo. So isa yan sa pwedeng tanongin, meron ba tayong sinusunod na flood management program? Kasi kung wala, magsasayang na naman tayo ng pera, walang direksyon. Exactly. Paano nga yun? Kasi, kumbaga, paano mo po ito mabubusisi o uusisain? Kasi mukhang nakalatag na eh. Yun namang, sorry po pero parang yung transparency, Senator Ping, na sinasabi, hindi naman din nakakapakialam ng civil society organization sa pag-remodify nito eh. Hindi, nakipag-ugnayan kami sa civil society groups eh. Every time mayroong budget deliberations, Okay. every year, meron kaming pakipag-ugnayan doon sa UP NCPAG, yung sa public ad nila. Opo. Meron kaming meron kaming pakipag-ugnayan saka pati sa mga ibang grupo para matulungan kami dahil hindi naman kaya naming mag-isa namang staff yan eh. Opo. Libo-libong pahina yan. Kailangan may kasama na tsaka kasabihan niya, di ba, more heads better than one or two or three, di ba? Opo. So ano ang aasahan namin ni Senator Ping, for example, dito ko sa flood control projects, kasi ilang mga nakausap ko na rito, parang ang laki-laki ulit ng allocation po natin dito by next year. Yun yung ibang mga sangkot po doon sa anomalya ay hindi pa napapanagot. Hindi. Patuloy naman yung ginagawang mga pagdinig sa Sandigan Bayan, meron pang ginagawang preliminary investigation, meron pang ongoing pa yung fact-finding. Hindi naman talaga ganun kadali ang magkalap ng ebidensya para masigurado yung sinatawag nating logical conclusion, yung conviction. That's right. So tama ka, merong 107 billion na naman na nakalagak para sa flood control. So yan ang maganda itanong ngayon. Paano gagasusin, saan, at meron bang pangkalahatang programa? Kasi tatandaan ako si Secretary Singson, Bev Singson, sabi niya meron siyang parang naprepara noon na talagang yung flood management plan, no? Yung pinaka general plan na ginawa niya. Sabi niya hindi naman nasunod nung umalis na sila ni President Aquino. So yun ang mahirap talaga sa atin, walang continuity eh. Hindi tulad, alam mo, sa Amerika halimbawa, no, yung paggagawa nila ng kalsada, 20 years from now, nakaplano na eh. Maski sino maging Pangulo, yun na yung mapa na sinusunod eh. Yun na yung plano sinusunod. Dito, mahilig kasi tayo sa groundbreaking, ribbon cutting, at ang gusto, bago matapos ang termino, tapos din yung proyekto. So, wala tayong maski medium term. Ang ating medium term development plan, di ba? Wala tayong long term eh. Yun ang mahirap eh. Kaya walang continuity. Ganyan, kanya-kanyang diskarte. Senator Ping, anong inaasahan ninyo dito sa magiging pagbabago about transparency ng budgeting, ng hanggang execution, hanggang auditing nito? Parang yun ang inaasahan natin, the past promises eh. Ito ba ay inaasahan ninyo that will somehow change the way na ginagastos natin itong pera natin? Magandang tanong mo, Ricky, kasi alam mo, nahinto yung transparency na tinatawag. Malaking improvement last year, di ba? Yes. Dahil pati yung bicameral conference talagang naka-livestream eh. Pero yung transparency ba, yung open sa publiko, nahinto na pagka napasa na yung budget. Mas importante yung implementasyon. Yes. Remember, di ba, 4 yung phases ng budget process. Di ba, yung preparation, yan yung NEP. Yes. Kasi nagkakaroon ng budget call at lahat. Tapos yung authorization phase, yan yung legislation. Tapos yung third, yung implementation phase, yan na yung babalik sa executive para implementa na yung yung budget.
At tapos yung accountability. Opo. Diyan napapasok yung oversight, yung COA at lahat. Okay. So parang humihinto yung interest ng public pagkatapos na nang maipasa ng Kongreso Yes. at ma-i-enroll na yung bill. Right. Pag sa implementation, mas napaka-importante. Pero ngayon, napapansin ko, yung media napaka-aktibo nila sa pagmamonitor ng pag-implementa. Lalo na pag ganyan, nagkakaroon ng baha. Baha, Naglalabasan lahat Pero Tama. parang afterthought Mas maganda siguro mabantayan habang ginagawa. Exactly. Tapos sino na naman yung contractor na gagawa? Baka yan yung top 15. Ganyan ang lumalabas, di ba? Balikan na naman sila Opo. Kaya nga yan yung sabi ninyo, yung Huwebes, yan yung simula na ng pag-usisa. Oo. Tama yun, Oo, Kaya general principles yan pagka DBCC. Opo. Pero kung ano ko nga, para ang nahihinuha ko nga sa inyo ay wala namang problema rin. Talagang we have to put parang ganito kalaki alam nga namang alisan natin ng budget talaga ang flood control. Pero sa marami na ninyong investigation, Senator Ping, talagang yung structural problems ang kailangan nating ma-address yung proseso ho nito. So ano bang inaasahan natin ditong magiging pagbabago pa, Senator Ping? Ang nakita ko magandang sanang direksyon, kasi ito lagi ko sinisita doon yung RDC hindi nabibigyan ng halaga, ng kahalagahan. Kasi yung Regional Development Council, yung consolidation ng lahat ng mga local development plans from the barangays, municipalities, saka cities, tapos provincial. Yes. Tapos pag kinakalap na sa RDC, isusumiti na yan sa mga ahensya, ang huli niyan, siyempre sa DBCC. Ang napapansin ko noon, parang napakaliit ng bahagi ng na-adapt sa budget natin na nanggaling sa RDC. Parang 20%, wala pa. Nag-improve na yan, parang nasa mga 30% na yata ngayon, pero kulang pa. So yung tinatawag nating horizontal, saka yung vertical convergence na kung saan among and between agencies, tapos between local government units and the agencies. Oo. Yun dapat ang koordinasyon. So ito yung tinutulak natin. Mabuti na rin nung kampanya kasi last year, si President Marcos nag-issue ng EO number 82, Apo. Ito yung talagang binibigyan niya ng pansin yung output ng RDC. Okay. Ngayon, sa nakita natin, yun nga, may bumuhos ka yung budget sa LGSF, Oo yung nga Local Government Support Fund. Yes. Okay lang yon, kaya lang meron bang may convergence ba yon? May pakipag-ugnayan ba yun sa mga ahensya? Oo. Kasi alam mo, Ricky, pagdating sa Kongreso, yung mga district representatives, naiiba yung priorities. Yes. Sila naman yung naglalagay ng mga amendments, ng mga insertions. Right. So nabubura halos yung pinaghirapan ng mga local government councils sa pagbalangkas ng kanilang local local development plans. Oo. So yung nagiging parang disconnect. Oo. Kasi alam naman natin, sino ba nakakaalam ng needs sa priority sa mga local government units, di ba sila? Yes. Kaya merong ganun Oo. Yun. Yung pa nga yung sunod kong pupuntahan na Senator Ping, buti na banggit mo na yan kasi si Shelo Magno, Professor Magno, meron ng parang pina-flag na yun because I don't know kung anong reaksyon mo rito. This is a political budget, full budget na ng presidente sa kanyang term. Paanong magiging approach nyo po rito? Kasi nabanggit mo yan, itong Regional Development Council, medyo hindi ito masyado rin na pag-uusapan So, may connection ba ito sa palagay mo sa eleksyon? Actually, kahapon yung preliminary discussion ko sa mga staff, nabanggit namin yan, yung observation ni dating Yusek Shelo Magno. Opo. Na tingnan nating mabuti kasi baka nga maging parang election or campaign budget itong this early, Kasi Yes. 2027 parang tatawid na tayo sa 2028 na national elections. Right. So, may mga observation nga doon. Pero ang isang dapat ding i-correct, alam mo yung NTA, di ba? Opo. Yung dating era Yes. na mga local government. Tax allocation. Kung sino yung mga mayayaman ng Yes. syudad, malalaki, mayayaman, ang laki ng era nila ng NTA nila nakukuha. For example, ang nangunguna dyan, Davao City, saka Quezon City. Mapalo na sila ng 10 billion. Pero pagdating sa maliliit na munisipyo, pagkalit-lit, halos hindi na maramdaman Yes. yung share nila sa NTA. And yun ang nasa local government code kasi. Right. So dapat i-revisit
parang hindi naman para bawasan natin yung mga malalaking syudad at saka mga probinsya. Pero dapat siguro kung hindi man natin dagdagan, kasi ngayon hindi naman umaabot sa yung hinihingi ng ngala dyan, 40% dapat ang share nila sa NTA. Mandalas Sa ruling. national revenues, di ba? Right. Hindi sila maabot, kulang pa raw. Pero ang problema nga, yung inequitability ng distribution Opo. ng share ng local government units do sa ating national revenues. Dapat siguro gawing equitable ng konti kung hindi man malagyan ng cap, no, yung parang hanggang 10 billion na lang sana, yung sobra na nakolekta sa national revenues, ibahagi naman natin sa mga maliliit, pero may pag-asa naman silang masenso. Ganun sana, pero hindi ko alam kung how to approach it. Kasi alam mo, pagka inamin natin yung local government units, ang unang mga aangal dyan, yung League of Cities, League of, hindi, yung mga provinces, hindi, kasi may mga maliliting probinsya, pero mas may boses doon yung mga malalaking syudad at saka malalaking probinsya. Oo nga. So, kapag nga nagpapasa kami ng batas na yung pag-conversion sa city, naku, nandyan na yung League of Cities, ang lakas ng lobby. Kaya minsan hindi makapasa. So, yun dapat tingnan ng administration, yung mga policy makers natin. Walang equitability lalong naghihirap yung maliliit, lalo namang sobra-sobra yung mga mayayaman. Actually, may mga syudad na mas malaki pa nga yung MOE ng mga councilors kaysa sa congressmen. Kasi nga, sa laki ng kanilang pondo, kukunti naman sila. At ganun nangyari, yung disconnect nga Kaya dapat ito tingnan mabuti. Tatalakayin din namin yan sa ako mismo dahil kasama sa pag-aaral namin. At yung input nga ni Yusek Cielo Magno, napag-usapan namin kahapon yun Kasi ang laking kain na daw nito doon sa budget natin dito pa lang at obligado. Obligado ang pag-release. At saka ano yata ito discretionary ba ito, Senator Ping? Hindi naman. May subject to hindi naman discretionary. Ang isa napansin pa rin natin, yung ano bang timbang ng development kontra sa social services. Ayun. Parang sa 2027 budget, parang sagana-sagana ta sa ayuda. Para bang, ang sabi ko sa mga staff ko kahapon, tingnan nyo nga mabuti, baka ayuda budget na ito. Oo nga. Magsasuffer naman yung, ayuda, wala namang masama dyan. Pero dapat, titimbangin mo rin doon sa long term na yung development side ng paggamit ng budget. So yun, tapos yung nabanggit ko na may mga lump sum, napansin namin, hati-hati, 17 rehiyon, binigyan ng tiga 180 million para sa evacuation center. Wala naman naka-specify. Saan ba sa Region 1? Saan ba sa Region 2? Saan ba sa Region 3 tatayo yan? Hindi klaro. Kaya lump sum parang uniform Uniformly distributed yung 180 million para sa evacuation center. May pag-aaral ba rito na yung isang region meron ng marami na sila evacuation center? Parang wala Kasi nakaprorata yung tiga 180 million kayo, magpagawa kayo ng evacuation center. Hindi naman po pwede yun. Walang specs. Hindi walang lokasyon Nako. Hindi man sabihin na yung Region 1 na sa Lawag o kaya yung Region 4 sa Cavite o yung 4A. Walang ganun Basta Regions 1 to 17, yan, tigwa 180 million kayo. Kaya papalo yun ng mga 3 billion mahigit lump sum yun. Yun yung sasabi kong lump sum. Alright. Ganon din yata yung problema nga nung LGSF hindi detalyado. Kaya medyo... Yung pa isa, tama. Dapat i-detalye. Kaya nga tayo gumagawa ng local government plans para nakadetalye kung saan gagastusin And which really surprises us, nakakapuzzle kung bakit tagal na ho natin gagawa ng budget. Ganun, nagiging problema pa yan. Anyway, Senator Ping, last point. So, in terms of schedule naman, kasi I think we're running out of time. Nagkakaroon pa ng mga cancellation, may impeachment tayo, may budget hearing, nagpapasa kayo ng mga panukalang batas. Paano bang natin dito, scheduling? Napakasipag ng Senate President namin, hanggat mari ay mag-suspend, magbabagyo na pa mag-suspend Oo nga Kaya ang sabi pa nga baka umabot kami ng committee hearings maski Sabado Kasi talagang mahirap i-manage yung time namin ngayon. Kasi sa ngayon nga lang, hindi na kami makagawa ng masyadong appointment, yung mga nakipag-appointment. Paano? Sisimula kami ng alas 10. Magbe-break kami ng 30 minutes.
Oo. lunch break. Oo. Tapos tuloy, balik na naman sa impeachment. Magbe-break na another 30 minutes. Punta naman kami sa session. Mm. So iniisip namin, maggawing umaga yung session, sa hapon naman yung impeachment trial para medyo makarami. Ika nga, abutin man kami ng alas 8, alas 9 sa trial. Hindi kami constrained ng time kasi pagka nauna yung trial, Oo. siyempre kailangan last stress, nasa session kami eh. Oo. So pinag-aaralan namin yun Babalik sa na dati. kung pwede namin balik na rin. No? Ayun. Pero yung kinoconsider, kasi may mga committee hearings pa rin kami. Ako, Opo. chairman din ako ng Ways and Means. Maraming parang Malacanang or administration sponsored na mga tax measures. Mm. Hinihintay ko pa nga yung kanilang final draft at yun din, magkakaroon din kami ng pagdinig doon. Mm. At saka may mga regular committees kami, pero siyempre mapupokus kami starting next week, Thursday next week, sa budget. Yes. Napakahirap mag-manage ng oras, kaya ewan ko. Oo. Bahala na si Batman. Oo. Ricky. Senator Ping, tawagan ka ulit namin.